Jeremias, Kabanata 51. Sinabi ni Yahweh, "Makinig kayo, magpapadala ako ng isang tagapagwasak ng Babylonia at ng mga hukbo nito. Magsusugo ako sa Babylonia ng mga dayuhang wawasak dito, na tulad sa malakas na hanging tumatangay sa ipa. Sa araw na iyon ng kanyang kapahamakan, iiwan nilang walang laman ng lupain paglusod nila mula sa lahat ng panig. Huwag ninyong hayaang mahatak ng mamamana ang kanyang busog o maisuot ang kanyang kasuotang pantigma. Huwag ninyong paliligtasin ang sinuman sa mga binata. Lipulin ninyo ang lahat ng kawal. Bayaan ninyong mahandusay sila sa lansangan ng Babylonia. Patay at mga sugatan sa gitna ng lansangan, sapagkat ang Israel at ang Huda ay hindi pinabayaan ng kanilang Diyos na si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Subalit ang lupain nila ay puno ng kasalanan laban sa banal na Diyos ng Israel. Takasan ninyo ang Babylonia. Iligtas ninyo ang inyong sarili. Kung hindi, makakasama kayo sa pagpaparusa sa kanyang kasalanan. Sapagkat ito'y panahon ng paghihiganti ni Yahweh at ipalalasap sa kanya ang ganap niyang kaparusahan. Ang Babylonia ay isang gintong kopa sa kamay ni Yahweh upang lasingin ng buong sanlibutan. Ininom ng mga bansa ang kanyang alak, kaya sila'y nalasing. Bigla ang pagbagsak at pagkasira ng Babylonia. Iyakan ninyo siya. Kumuha kayo ng panlunas para sa kanyang sugat. Baka siya'y gumaling pa. Gagamutin sana namin ang Babylonia, ngunit huli na ang lahat. Iwan na natin siya at magsiuwian na tayo sa ating mga bayan, sapagkat abot na hanggang langit ang kanyang kapamakan. Tayo'y pinawalang sala ni Yahweh. Halik kayo. Ipahayag natin sa Zion ang ginawa ng ating Diyos. Ihasa ang mga pana, ihanda ang mga kalasag. Ginising ni Yahweh ang damdamin ng mga hari ng Media, sapagkat balak niyang wasakin ang Babylonia bilang paghihiganti ni Yahweh dahil sa pagwasak sa kanyang templo. Itaas ninyo ang watawat laban sa mga kuta ng Babylonia. Higpitan ninyo ang pagbabantay. Magtakda kayo ng mga bantay. Humanda kayong sumalakay, sapagkat binalak at ginawa ni Yahweh ang sinabi niya tungkol sa Babylonia. Kayong naninirahan sa tabi ng maraming ilog, nasagana sa kayamanan, dumating na ang inyong wakas. Tiyak na ang inyong kasasapitan. Si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay sumumpa. Ang sabi niya, ang Babylonia ay ipasasalakay ko sa makapal na tao, tulad ng mga umaataking balang, at isisigaw nila ang tagumpay laban sa iyo. Ang Diyos ang lumikha ng sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Inayos niya ang daigdig ayon sa kanyang karunungan. Iniladlad niya ang mga langit ayon sa kanyang kaunawaan. Sa dagundong ng kanyang tinig, umuugong ang tubig sa kalangitan. Pinaiilan lang niya ang mga hamog mula sa mga sulok ng sanlibutan. Pinakikislap niya ang mga kidlat sa gitna ng ulan, at pinalalabas niya sa taguan ang mga hangin. Sa ganitong kalagayan ay magiging mangmang at walang kaalaman ang lahat ng tao. Bawat panday ay inilalagay sa kahihiyan ng nililok niyang Diyos-Diyosan, sapagkat hindi tunay na Diyos at walang buhay ang kanyang ginawa. Walang kabuluhan ang mga iyon, at dapat sumpain. Malilipol sila pagdating ng araw ng pagpaparusa sa kanila. Ang Diyos ni Jacob ay hindi gaya ng mga ito, sapagkat siya ang lumikha ng lahat
at ang Israel ang hinirang niya. Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang pangalan niya. Ikaw ang aking martilyo at sandatang pandigma. Sa pamamagitan mo'y dudurugin ko ang mga bansa. Sa pamamagitan mo'y ibabagsak ko ang mga kaharian. Sa pamamagitan mo'y aking wawasakin ang mga hukbong nakakabayo at ang mga hukbong nakakarwahe, ang lalaki at ang babae, ang bata at ang matanda, ang binata at ang dalaga, ang pastol at ang kawan, ang magsasaka at ang katulong na mga baka, ang mga tagapamahala at ang mga kinatawan. Paparusahan ko sa harap ninyo ang Babilonia at ang mga mamamayan nito dahil sa mga kasamaang ginawa niya sa Zion, sabi ni Yahweh. Ako'y galit sa iyo, ikaw na mapangwasak na bundok. Winasak mo ang buong sanlibutan. Paparusahan kita. Gugulong kang pababa mula sa kabatuhan at gagawin kitang bundok na tinupok. Walang batong makukuha sa iyo upang gawing panulok o kaya'y pundasyon. Sa halip, mananatili kang wasak habang panahon. Itaas ninyo sa lupain ang isang bandila. Iparinig ninyo sa mga bansa ang pag-ihip ng trumpeta. Pahandain ang mga bansa para digmain siya. Tawagin ang mga kahariang laban sa kanya. Ang Ararat, ang Mini at ang Askenaz. Pumili kayo ng pinuno laban sa kanya. Magpadala kayo ng mga kabayo na kasindami ng mga uod na nagiging balang. Humanda sa paglaban sa kanya ang mga bansa, ang mga hari sa Medo, kasama ang kanilang mga pinunot, kinatawan, at ang bawat lupaing nasasakupan nila. Nanginginig at namimilipit sa sakit ang lupain, sapagkat hindi nagbabago ang pasya ni Yahweh laban sa Babilonia. Sisirain niya ang lupaing ito. Wala nang maninirahan dito. Tumigil na sa pakikipaglaban ang mga mandirigma ng Babilonia at nanatili sa kanilang kuta. Sila'y pinanghinaan na ng loob na parang mga babae. Sinunog na ang kanilang mga tahanan. Nawasak na ang kanilang mga pintuan. Nagkakasalubong sa pagtakbo ang mga inutusan. Sinasalubong ng isang sugo ang kanyang kapwa sugo. Sasabihin nila sa hari ng Babilonia na nasakop na ang lahat ng panig ng kanyang lungsod. Naagaw ang mga tawiran. Sinunog ang mga kuta. Sindak na sindak ang mga kawal.